pagkatapos umalis ang mga disipulo. Dumating si Hyunsang at sinabi sa sect leader na 2 taon na ang nakakaraan ay nag-aalala siya na ang kanilang mga disipulo ay mapahiya ng Southern Edge na sect, ngunit ngayon ay nag-aalala siya na matatalo nila ng husto ang mga disipulo ng Wudang sect. Sinabihan ni Hyun ang sect leader na magtiwala sa kanila at maghintay, dahil ang mga disipulo ay hindi ganoon kakulit. Sigurado si Hyun na lalo nilang sisikat ang Mount Hua sect at babalik. Sigurado rin ang sect leader na sisikat sila, ngunit ang sabi niya ay isang uri din ng katanyagan. Ang pagiging kilala. Sa kabilang banda, sinabi ni Beck na magiging maayos silang tumakbo ng walang tigil mula rito hanggang Nanyang, ngunit sa palagay niya ay hindi kayang tanggapin ito ni Suying. Sabi ni Sohing na kailangan nilang humanap ng mas magandang paraan para gawin ito. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Chung na hindi nila kailangang mag-alala. At habang naglalabas siya ng isang bagay mula sa kanyang gown, lahat ay nagulat, at nagtanong sila, kailan niya kinuha iyon sa susunod na eksena. Nakasakay sila sa isang cart ng kabayo at nakita si Chung na umiinom ng alak. Laking gulat ni Sohing na umiinom ng alak ang isang Daoist. Bumantong hininga si Beck at sinabi kay Sohing na hindi ipinagbabawal ng Mount Hua sect ang alak. Sinabi ni Sohing na hindi niya kailangang intindihin ang katawa-tawang sitwasyong ito, dahil hindi ito isang bagay na madali niyang maunawaan. Sinabi ni Beck kay Sohing na hindi niya narinig ang mga detalye, dahil kailangan nilang umalis sa ganoong pagmamadali. Nagtanong si Sohing kung anong uri ng lugar ang Hua Shadow Sect. Sinabi ni Beck na alam niya na ito ang panlabas na sekta ng Mount Hua, ngunit malamang na isang magandang ideya para sa kanila na malaman hanggat maaari tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, dahil pupunta sila roon upang tulungan si Sok. Sabi ni Hing ay wala talaga espesyal. Pero kapag sinabi ni Beck na espesyal ito, nagulat si Soong Gets. Sinabi ni Beck na hanggang kamakailan lamang, wala itong ibig sabihin na maging isang panlabas na sekta ng Mount Hua. Ngunit sa kabila nito, ang Hua Shadow Sect ay hindi nagpakita ng kanilang likod sa kanila at pinanatili ang titulong iyon ng may pagmamalaki. Sinabi ni Beck na sigurado siya na walang ibang lugar na ganito sa buong mundo. Sinabi ni Sohing na ginagawa niya ito dahil lamang sa may tungkulin siya, at ipinagmamalaki ng kanyang ama na makatarungan sila ng Mount Hua sect. Samantala, si Chung, nang marinig ang lahat ng ito, ay nag-isip na tila maraming pinagdaanan ang Hua Shadow Sect at malamang na sinabihan sila ng mga tao na sumuko sa Mount Hua Sect ng hindi mabilang na beses, dahil walang mag-sign up para sumali sa isang martial academy na sa ilalim ng isang bagsak na sekta. Iniisip ni Chung kung sumuko sila sa pagiging outer sect nila, mas madali sana silang magnegosyo bigla. Sinabi ni Sohing na wala silang ideya kung gaano kasaya ang kanyang ama nang marinig niya ang nangyari sa huling komperensya ng Mount Hua at Southern Edge. Sinabi ng ama ni Sohing na ang Mount Hua sect ay nagsimulang muling kumalat ang mga pakpak nito, at naubos niya ang 2 bar aisles ng alak, kahit na hindi siya karaniwang umiinom. Sinabi ni Sohing na palaging ipinagmamalaki ng kanyang ama ang katotohanan na siya ay isang disipulo ng Mount Hua sect. Ngunit para maging patas, sinabi niya na ang direktang natuto mula sa Mount Hua sect ay ang kanyang lolo sa tuhod. Sabi ni Sohing, kahit na hindi ang kanyang ama ang unang henerasyon, lagi niyang ipinagmamalaki ito. Kaya sinuwerte sila habang pinapatakbo ang academy, at hindi na kailangang magutom hanggang sa ang landas ay ginawa ng mga lalaki ng academy ang kanilang ginawa bigla. Sinabi ni Beck na binanggit ni Sohing na ang kanyang ama ay natalo sa landas ng Academy Master sa isang labanan na sinagot ni Sohing, tama, ngunit sinabi niya na ito ay medyo kakaiba. Nang magtanong si Beck, ano ang kakaiba dito? Sinabi ni Sohing na ang kanyang ama ay hindi kailanman nagpabiye sa pagsasanay sa kanyang buhay. At sinabing ito ay malamang nakakaiba na nagmumula sa kanya, ngunit ang kanyang ama ay sapat na malakas na hindi siya matatalo sa mga lalaki na bata pa at nasa kanilang katandaan. Samantala, sa tingin ni Chung ay tama si Sohing, dahil hindi tulad ng mga normal na tao, mas maraming panloob na enerhiya ang naiipon ng mga martial artist, mas lumalakas sila at mas mabagal ang kanilang pagtanda. Alam ni Chung na ang dahilan kung bakit ang Murem ay hindi napuno ng mahihinang matatandang lalaki, ngunit malalakas. Soong says, gayunpaman, ang landas ng Academy Master ay talagang bata. Hindi niya maintindihan kung paano mawawala sa kanya ang kanyang ama ng sabay-sabay.
Iniisip ni Beck na napakaraming kakaibang nangyayari para ito ay isang away lamang ng dalawang panlabas na sekta ng biglaan. Sinabi ni Sohing na kailangan niyang humingi ng tawad, at sinabing, bagamat pumunta nga siya roon dahil hiniling sa kanya ng kanyang ama, hindi niya akalain na talagang tutulong ang Mount Wasek. Suwangsay na sila ay laban sa Wudang Sect, pagkatapos ng lahat, at hindi sila isang madaling kalaban. Sinabi ni Sohing na, hindi katulad niya, ang kanyang ama ay palaging naniniwala sa Mount Wasek, at sa palagay niya ay naiintindihan na niya kung bakit ngayon. Kaya sabi ni Huang, kahit paano ito magtapos, magpapasalamat siya sa kanila ng walang hanggan. Ngunit biglang galit na nagtanong si Chung kung ano ang ibig niyang sabihin na kahit paano ito magtapos, nilinaw ni Chung na ito ay magtatapos lamang sa isang paraan. Madudurog ang ulo ng kalaban. Sinabi ni Yoon kay Chung na magpigil ng kaunti dahil hindi matutuwa ang sect leader kung lumampas siya sa dagat. Ngunit sinabi ni Chung na lihim na nais ng sect leader na ito sa kanyang puso. Si Yoon ay sumigaw na ang sect leader ay wala ng gaanong oras para mabuhay, kaya sinabi ni Chung na sisiguraduhin niyang masasaksihan ng sect leader ang pagdurog niya sa mga ulo ng mga wudang na iyon, at saka lang siya makakaakyat, bilang isang Diyos na may ngiti sa kanyang mukha. Samantala, ibinulong ni Gol kay Yoon na hindi kapanipaniwala si Chung dahil sa kung paano niya nagagawang magpakita ng paggalang at kawalang-galang sa sect leader sa parehong parirala ng sabay-sabay. Sinabi ni Chung na kailangan nilang ipaalam sa mga tao na mababali ang kanilang mga ulo, anuman ang kanilang dahilan, nagkaroon para sa panggugulo sa bundok Wasek. Biglang tinanong ni Chung si B kung ano ang ginagawa niya at kung dapat ba silang magmadali. Pero sabi ni Yoon, kapag masyado silang nagmamadali, mapapagod ang mga kabayo. Sinabi ni Chung na ang mga kabayo ay napakamahal kaya magiging maayos ang mga ito. Sinabi ni Sohing kay Yoon na pabilisin ang takbo. Sa kabilang banda, umuulan sa Hua Shadow Sect, at ang ama ni Sohing, Wei Linsen, ay nakatitiyak na darating ang tulong mula sa Mount Wasek. Ngunit isang alagad ng sektang ito, sabi ni Yongpyong na imposible, dahil kalaban nila ang Wudang Sect dito. Sinabi ni Payong na alam niya na ang Mount Wasek ay naging mas sikat kamakailan, ngunit hindi sila sapat na malaki upang labanan ang kapantay ng Wudang Sect. Sinabi ni Payong na matutuwa sila kung magpapadala ang Mount Wasek ng tulong, ngunit kung alam nila ang kanilang lugar, maiiwasan nilang masangkot sa bagay na ito. Sinabi ni Payong na kailangang tanggapin ng sect leader ang malupit na katotohanan, at hindi sila dapat naghihintay ng tulong ngayon. Sinabi ni Payong na pinili nilang lutesin ang lahat at itanong kung bakit nagtitiwala ang sect leader sa isang lugar na hindi man lang sila matutulungan. Sinabi ni Linsen na sila ay isang panlabas na sekta ng Mount Wasek, kaya hindi nila maaaring iwanan ang kanilang mga pinagmulan, at hindi nila dapat gawin iyon. Tinanong ni Linsen kung sa tingin ni Piang ay gagaling ang kanilang sitwasyon kung tatalikuran nila ang Mount Wasek. Sabi ni Linsen, kahit noon pa man, hindi magbabago ang kanilang sitwasyon dahil lang sa pinili nilang maging panlabas na sekta ng ibang tao. Sinabi ni Linsen kung bumagsak ang Wudang Sect, iiwanan lang nila sila, at kung bumagsak si Shaolin, malamang naiiwan din nila sila. Kaya sumigaw ang sect leader, ayaw niyang mamuhay ng ganoong klaseng buhay. Sabi ni Byung, walang kumikilala sa sect leader sa kanyang ginagawa, na sinagot naman ni Linsen, hindi siya humingi ng acknowledgement at pinoprotektahan lang niya ang dapat. Sinabi ni Linsen na naniniwala siya na hindi sila pababayaan ng Mount Wasek, at tiyak na ipapadala nila ang Mount Hua Divine Dragon para tulungan sila. Bigla silang nakarinig ng katok sa pintuan ng sect, at nagtanong ang isang lalaki kung nasa loob si sect leader Y. Mayroong ilang mga tao sa labas ng pinto ng sekta, at isa sa kanila ay nagsabi na siya ay dumating upang ayusin ang mga bagay minsan at para sa lahat. Sinabihan ni Sohing si Linsen na lumabas. Kapag tinanong ni Pyongyang kung ano ang gagawin ni Linsen, sabi ni Linsen, hindi ito maaaring makatulong, kaya siya ay lalabas, dahil kung hindi niya gagawin, sila ay magbibintang sa kanya bilang isang duwag. Binuksan ni Linsen ang mga pinto at nagtanong kung bakit sila bumalik, dahil wala siyang masabi sa kanila, kung saan sinagot ng master ng academy na alam ni Linsen kung bakit siya nandito. Ang Path na Academy Master ay nagsasabi kay Linsen na umalis sa Nanyang, dahil natalo siya sa kanilang laban, at nagtanong kung gaano katagal nila balak maupo at lintain sila. Tinanong ni Linsen kung sino ang nagsasabing dapat umalis ang isa kung matatalo sila sa isang laban.
kung saan ang path ng Academy Master ay tumugon na ito ay isang hindi binibigkas na panuntunan. Sabi niya, kahit na manatili roon ang Hua Shadow Sect, halatang pahirap ng pahirap ang kanilang negosyo. Binabalaan sila ng Master ng Path Academy na umalis sa lugar na iyon. Ngunit tumanggi si Lin Sen na gawin iyon. Kaya ang landas na itinatanong ng Academy Master kung mauunawaan lang ba niya ang kanyang sitwasyon pagkatapos makakita ng pagdanak ng dugo, biglang, sinabi ng isang batang lalaki sa Master ng Academy na hayaan siyang magsalita para sa kanya. Kung saan sinang-ayunan ng Master ng Academy, ngunit sinabi niya sa batang ito na hindi niya kailangang makisali sa isang bagay na walang kabuluhan. Samantala, gulat na gulat si Lin Sen nang makita ang batang ito, dahil ang suot nitong sombrero, ang itim na damit at ang simbolo ng pine tree sa kanyang dibdib ay ang mga simbolo na iisa lang ang isinusuot ng isang sekta sa kanilang damit, ito ay ang Wudang Sect. Sinabi ng batang lalaki na masayang makilala si Lin Sen at siya ang pangalawang klaseng disipulo ng Wudang Sect, si Jin Hayon. Nang tanungin ni Lin Sen kung siya ang walang tigil na espada, tumanggo si Jin Hayon at sinabing medyo nakakahiya, ngunit kilala rin siya ng mga tao sa ganoong pangalan. Kilala ni Lin Sen si Jin Hayon, na tinatawag ding Wudang Sword Dragon. Isa siyang nangungunang disipulo ng bagong henerasyon at isang taong maaaring maging pinakamalakas na swordsman sa mundo. Iniisip ni Lin Sen na dahil ipinadala na ng Wudang Sect si Hayon, ipinapahayag nila na ito ay isang mahalagang bagay para sa kanila. Sinabi ni Ling Hayon na narinig niya ang nangyari sa malayo sa landas ng Academy Master, at sinabi niyang gusto ni Lin Sen na manatili sa Nanyang. Sino alin? Sagot ni Lin Sen, tama iyan. Sinabi ni Hayon na hindi niya iniisip na ito ay isang magandang ideya, dahil ang mga problema ay hindi maaaring makatulong ngunit lumitaw kung mayroong dalawang martial academies sa isang maliit na teritoryo. Sabi ni Hayon, dahil ang bawat isa ay kukuha ng mas kaunting miyembro, ito ay magpapahirap sa mga bagay para sa kapwa ang mga akademya. Sinabi ni Lin Sen na hindi kailangang sabihin ni Hayon ang halata, ngunit itinanong niya kung bakit sila dapat umalis kapag sila ang nauna doon. Sabi ni Hayon, kung magpas siya ang parehong academies na manatili, ang Hua Shadow Sect ang mas magdurusa. Ngunit sinabi rin niya kay Lin Sen na huwag siyang mali, at sinabing ayaw niya sa kanila, umalis. May inihanda siyang kabayaran. Sabi ni Hayon, dahil katotohanan na ang pagbubukas ng landas ng Academy dito ay naging sanhi ng pagkawala ng kanilang negosyo, babayaran ng Wudang Sect ang lahat ng gastos sa relokasyon kung magpas siya si Lin Sen na lumayo. Galit na galit si Lin Sen dahil alam niyang sinasabi nila ito dahil hindi pera ang problema doon. Alam ni Lin Sen na ang Hua Shadow Sect ay kabilang sa Nanyang. May kasaysayan sila sa lugar na ito, at doon nagugat ang mga miyembro nila. Alam ni Lin Sen na ang paghiling na iwanan ang lahat ng ito ay kapareho ng paghiling sa kanila na burahin ang kanilang background at magsimula sa simula. Sinabi ni Sohing na wala silang balak gawin iyon. Biglang sabi ni Hayon, kung ipagpipilitan ni Lin Sen, may paraan para manatili sila rito. Nagulat si Lin Sen, kaya tinanong niya kung tungkol sa kompromiso ang sinasabi ni Hayon, at sinabi niyang gagawin niya ang lahat basta manatili sila rito. Habang sinasabi ni Jin Hayon kay Lin Sen na tanggalin ang simbolo ng plum blossom sa kanilang signboard. Nagulat si Lin Sen. Sabi ni Hayon, ang isang lugar ay hindi maaaring magkaroon ng dalawang martial academies na kabilang sa dalawang magkaibang sects. Sabi ni Hayon, kahit na ang Mount Hua Sect ay hindi masyadong makapangyarihan sa ngayon. Karibal pa rin nila. Sabi ni Sohing, hindi nila maaaring hayaang umiral ang isa pang panlabas na sekta sa parehong lugar tulad ng sa kanila. Sinabihan ni Hayon si Lim Xun na gawin ang kanyang desisyon na kung tatanggalin niya ang kanyang koneksyon sa Mount Hua Sect at patuloy na susulong sa Wudang Sect, o mas gugustuhin niyang mabura ng tuluyan sa Nanyang ang pangalan ng Hua Shadow Sect. Nang tanungin ni Hayon kung ano ang sagot ni Lin Sen, sumagot siya na hindi nila pababayaan ang Mount Hua Sect, kaya napabuntong hininga si Hayon, at sinabi niyang dinadala nila ito sa kanilang sarili. Binibigyan ni Jin Hayon si Lin Sen ng 6 na oras at sinabing, kapag hindi sila umalis sa lugar na ito, pipilitin niya silang palabesin. Tinawag ito ni Lin Sen na kaiya-hiya at tinanong kung ganito ang dapat kumilos ng kagalang-galang na Wudang Sect. Nagalit si Hayon at sinabihan si Wudang na huwag magkamali, dahil sikat ang Wudang Sect sa buong mundo, at ganito ang kanilang operasyon.